Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 2 ng paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pagkatapos pala natin gumawa ng hagdan dito sa taas ng puno, ay maga akong umakyat dito sa taas ng bundok para kumuha ng mga kahoy na ating kailanganin sa paggawa ng treehouse. Karamihan dito sa mga kahoy na aking dinala ay doon ko pa sa malayo kinuha at pinipili ko din yung mga matitibay na kahoy mga kapugi. May nabasa ako sa comments sa una nating upload na mabagal daw ang paggawa ko ng treehouse dahil hagdan lang daw at hawakan lang ang aking natapos. Hindi naman tayo basta-basta makakagawa agad mga kapugi dahil yung mga ginagamit nating materyales dito ay kinukuha pa natin sa malayo. Buti sana kung may nakaimbak na dito ng kahoy at kukunin na lang natin ito para ipako. At yung mga kahoy na aking kinukuha ay pinipili ko din para siguradong matibay itong gagawin natin treehouse. Dagdagan pa ng pag-sit up ng kamera habang tayo ay may ginagawa dito. At paisa-isa lang din ang pag-akit ko dito ng mga kahoy dito sa itaas ng puno. Parang madali lang tingnan pero kapag ito iyong sinubukan, siguradong tutulo ang mga pawis sa iyong katawan. Hindi ko rin ito pwede bilisan dahil nasa taas tayo ng puno gumagawa. Kailangan natin dito ng dobling pag-iingat mga kapugi. May alambre din ako dito mga kapugi, katulad nito. Yan, lalagyan ko pa yan ng mga alambre, yung mga pinakahaligi niya, mga importante ito dito. Unahin muna natin papakuan tapos ihuli natin yung alambre. Medyo matagal matapos mga kapugi dahil isisa natin yun, hinakot dito. Nabutan tayo ng ulan dito mga kapugi, hindi tayo pwedeng mabasa, baka mapasma tayo. Babad tayo sa initan kanina. Mababa na muna tayo. Yan. Kumukulog pa, hindi pa tayo pwedeng mabasa. Dahil maulan ay bumaba na muna ako dito at bumaba ng bundok para makapagpahinga. At pagbalik ko dito kinabukasan ay nag-focus na muna ako sa pagkuha ng mga kahoy para tuloy-tuloy ang pagpapanday natin dito sa taas ng puno. Kung napansin nyo ay hindi ko na binabalatan itong kahoy mga kapugi dahil nasa taas naman tayo ng puno nagagawa ng kubo. Baka hindi na ito pupuntahan ng mga anay at alam kong matatakot na silang umakyat dito dahil kapag sila ay nahulog ay mababalian sila ng mga paa. Pero biro lang yun mga kapugi. Nilalagyan ko pala ito ng kahoy dahil dito natin ipapako ang kawayan. Habang nagpapantay ako dito sa taas ng puno ay napaka-presko itong kapaligiran. Kahit na meron ng sikat ng araw, di ko pa rin ramdam ang init sa aking katawan. Gawin natin treehouse mga kapugi. Lalagyan natin ito. Ito. Yung mga hindi tayo sigurado na baka matanggal. Ako nag-aalangan ako nito ng pinako ko dito . Ito yung pinakuan ko kanina. Lalagyan natin ito ng alambre mga kapugi dahil parang ramdam ko na hindi ito gaanong matibay. At ginamitan ko din ito ng mahaba na pako para lalo pa itong may higpitan sa pagkakalagay. Pati rin yung katabi niya, nilagyan ko rin ng alambre. Pero hindi ko na ito kinuhanan ng video. Ang pinaka-importanting talian dito ng alambre ay dito banda sa may kanto dahil ito yung pinakahaligi niya mga kapugi. At huwag natin iasa lahat sa pako dahil kapag gumagalaw itong puno dahil sa hangin ay unti-unti din lumuluwag itong mga pako. Mabigat na parte. Ganon din to sa kabila. Yan dito mga kapugi hindi na kailangan dahil may alalay na malaking sanga dito. Ito. Yan. Malaking sanga ito. Medyo natapos ko na dito banda mga kapugi na pwede na natin lagyan ng kawayan. Tapos itong butas na ito yung magiging pintuan natin pababa. Akyat. Tapos dito idudugtong pa natin yung kawayan. Yung papagsapat natin. Ibali papalapadin natin. Hindi tayo pwede magkamay mga kapugi dahil maraming dagta. Kain tayo mga kapugi. Ang ulam natin tuyo tsaka itlog na may halong century tuna. Niluto ng aking asawa bago ako pumunta dito. Kain po tayo. Naisipan kong dito na kumain mga kapugi dahil mapresko dito sa aking pwesto. Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga lang ako dito ng saglit at kinuha na kagad itong kawayan para atin ng papakuan. Iniisa-isa ko rin ito sa pagkakalagay para makuha natin ang tamang sukat bago natin ito ipako ng tuluyan. Inuna ko talaga sa paglagay dito ng kawayan para may papatungan tayo ng gamit habang nagpapanday dito sa taas ng puno para may maayos din tayo ditong maupuan habang nagpapahinga. At nung malapad na itong paglagay ko ng kawayan ay hindi na ako dito nahirapan sa pagpwesto ng kamera dahil nung una ay kinakabahan akong ilagay ito sa tripod na nakadikit dito sa sanga. Masarap dito tumambay dahil mahangin dito mga kapugi at kitang kita dito ang mga magagandang tanawin. At nung medyo masakit na ang likod ko dito kaya napasyahan ko na munang magpahinga. Okay, mga kapugi, ito lang muna yung natapos natin. Ay medyo masakit na yung likod natin. Ganda dito mga kapugi. Matibay ito mo. Hindi matibay ito mga kapugi.
Kunti na lang yung ating lalagay na kawayan. Yung iba hindi pa na napapakuan. Tapos dito mga kapugi, dyan, di ko yan nilagyan ng pako kasi susuksukan pa natin yan ng kahoy dyan para lalo pang tumibay. Kaya dito lang muna ako naglagay ng pako. Yan. Tapos sa susunod natin na vlog mga kapugi, gagawa po tayo dito ng upuan. Para may upuan tayo dito. Tapos siguro upuan din dito. Hindi ko alam kung ano yung plan natin. Basta kung ano lang yung maisipan ko sa susunod, yun yung gagawin natin. Wala muna mga kapugi. May mga kawayan na ito. Dito na. Yan. Medyo malakas ang hangin dito ngayon. Ano mga kapugi, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.